Ang kaligtasan po ay nasa tamang gospel. Ang tamang gospel, mga kapatid, is extremely important. Now, look at the screen. You can see this on your screen. I will explain this. Meron pong pagpipilian. Look up here. Meron pong different gospel, meron pong perverted gospel, at merong true gospel. Inimbento ba ito ni Bishop Emmy? Hindi po. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, in-explain niya po ito. Now, ano po itong different gospel? Ang Greek word na ginamit niya, heteros. Different gospel. Ito po'y different sapagkat hindi ito yung gospel na itinuro ni Apostle Paul at hindi ito yung gospel na nagre-represent ng finished work of Jesus Christ. Bakit? Una, no grace. You are saved by your works alone in the absence of grace. Sabi nila, hindi kailangan ng grasya, kailangan lang ng iyong gawa para maligtas ka. That is a different gospel. Meron din isa pang different gospel, no faith. Ito naman, ang mga proponents nito ay ang inclusionism and universalism. Ito naman ay nagtuturo na you are saved by grace alone in the absence of faith. Dito, inalis yung faith. Walang pangangailangan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin ng turo na yan? Hindi na kailangan tanggapin si Jesus, hindi na kailangan manampalataya, automatic, across the board, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, lahat ng tao automatic ligtas na. Walang impyerno, walang pupunta sa impyerno, lahat pupunta sa langit. At the end of the day, everybody happy. Alam niyo po, may mga extreme na mga inclusionists and universalists. Pati daw si Satanas, maliligtas din. Diyos ko, ano na to? Kung yan ay totoo, mali yan ha, pero kung yan ay totoo, at tatanggapin mo, lahat ng nangyari na ito ay isang malaking sarswela. Drama-dramahan lang pala ito. At the end, lahat pala tayo ay pupunta sa langit. Meron lang pelikula, may kontrabida, merong bida, merong direktor, scripted lahat. At the end, everybody happy. That is a lie. That is a diabolical, devilish, hellish lie. Maraming mga tao, ito ang itinuturo sa kanilang simbahan. And if you are in a church na ganito ang turo, no grace or no faith, you better think. Isip-isip din pag may time. Yan ba ang teaching ng Bible? Talaga bang gawa lang at walang grasya? At talaga bang grasya at hindi na kailangan manampalataya? Tawag dyan, different gospel. Meron pang isa pang gospel na tinuro si Apostle Paul para maging babala sa mga Kristiyano. Ito naman yung perverted gospel. Ang Greek word na ginamit niya ay meta-strepo. Meta, change, strepo to twist. Twist to change. Bakit po twisted or perverted? Kasi mixture naman. Pinagsama. Saved by grace plus your works. Sabihin nila, tanggapin si Kristo, maligtas ka, pero, laging may sima sa dulo, pero, kailangan mo ito. Pero, gawin mo ito. Pero, sunod yan, pera. Laging mayroong sima. Laging mayroong karugtong sa dulo. Hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Pero, parang yung panahon ni Apostol Pablo, kailangan mong tanggapin si Kristo, pero, kailangan magpatuli. Pero, kailangan sundin ang kautusan ni Moses. So, hindi sapat. Kaya mixture, hinaluan. Tawag ni Apostle Paul dyan ay mixture gospel. Minsan naman, maririnig nyo po yan, na tanggapin si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. It sounds good. Kasi mababasa nyo, you are saved by grace through faith. Pero ang paniniwala ng mixture, yung faith na yan ay galing sa iyo. Kaya ganito nila ipinapakita yan. Yung grace, part ni God,
Yung faith, part ng tao. Yung faith, response ng tao sa grace ni God. Kaya 50% grace, 50% faith, part ng tao, part ni God. Mali yun. Kasi hindi ka pwede mag-produce ng sarili mong faith. Because faith is a spiritual entity that man cannot produce because man is spiritually dead. Ephesians chapter 2 verse 1. Kaya hindi mo kayang mag-produce ng faith. We're spiritually dead. Sabi nila, faith is the response to the grace of God. How can you respond if you're spiritually dead? You cannot respond, because you're spiritually dead. Iba po yung will sa faith. Ang will natural. You can decide to hear the word. And once you decide to hear the word, faith comes by hearing and hearing the word. Can you say amen? Na pagdating ng faith, galing sa word na napakinggan mo, then you will call. Your calling is the action of your faith. And sabi ng Romans 10:13, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Ito po, mga kapatid, ay delikado. Kasi parang tama. Ito yung sinasabi ko sa yung parang tama. Ito, mga kapatid, maling-mali. Ito po parang tama kasi naririnig natin ito, tanggapin si Jesus. Pero, marami silang listahan. Okay, tanggapin si Jesus sa pamagitan ng pananampalataya. Yung pananampalataya mo. Na, kapag yung faith galing sa iyo, mixture na po yun. Hindi galing sa atin ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay galing sa salita ng Diyos. Tayo spiritual na patay, pero meron tayong sariling kalooban. Nagpasya kang makinig, kaya ka nandito. Nakikinig ka, kaya ka nanonood ng broadcast na nagpasya kang makinig at manood. At habang nakikinig ka, dinadapuan ka ng pananampalataya. At pagdating ng pananampalataya, tatawag ka. At pagtawag mo, ililigtas ka ng Panginoon. Yes, amen. Now, sa pananaw na ito, it becomes partnership. Partnership. 50-50. Paano makikipag-partner ang Diyos sa iyo? You're spiritually bankrupt. Sabi ng isang tao, partner tayo ha? O ano? Partner tayo. Sige, ilan sa iyo? Sa iyo lahat. Tinatanong ko po kayo, partnership ba yung sa iyo lahat? Hindi. Di ba pag sinabing partnership, may part ka, may part siya. Anong part ang ibibigay mo? Bankrupt ka. You're spiritually bankrupt. Kaya hindi tayo pwede makipag-partner sa Diyos. Sinagip lang tayo ng grasya ng Diyos. Sinagip lang tayo ng biyaya ng Diyos. Can you say amen? Itong pangatlo, ito tinatawag na true gospel. Ito po ang tama. This is the most balanced teaching. You are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Grace is a gift, so is your faith. Yung grasya ay galing sa Panginoon. Makinig po. Yung faith, para tanggapin yung grasya, galing din sa Panginoon. Paano ka nagkaroon ng faith? Dahil ikaw ay nagpasyang makinig. Romans 10:17. Hindi ka pwedeng piliting makinig. Kusang loob ang pakikinig. May mga taong mukhang nakikinig, parang nakikinig, nagpapanggap nakikinig, pero hindi naman nakikinig. Ano sabi ni Jesus? Ang may pandinig, makinig. Kasi hindi pwedeng pilitin ang tao makinig. Kapag sinabi niyang, pakinggan ko nga yan, natural will. Darating ang faith. Saan galing ang faith? Sa Word of God. Word of Christ, to be exact. Pagdating ng faith, tatawag ka. Romans 10:13, pagtawag mo, maliligtas ka. Kaya ang lahat ng ito, ang tawag, full grace. Kasi yung grasyang nagligtas sa iyo, grasya. Yung pananampalataya para tanggapin yung grasya, regalo din ng Panginoon. Sa ganitong pananaw, magkakatotoo ang sabi ng Biblia, walang sino mang magyayabang sa harapan ng Diyos. No one can boast. Can you say amen? This one, you can boast. This one, you can partly boast. This one, you cannot boast. And that is exactly what it is. That is why we always tell you that there is only one true gospel.
the gospel of full grace. Can you say amen? This one, listen. You know the drill. Hindi kayo baguhan. Right? Okay, I'll count. 1, 2, 3. Why? It's wrong. Alam niyo ang tawag ni Apostle Paul dito? Anathema. Go to hell. Now, huwag kayong magalit kay Bishop Emmy, hindi po ako nagsabi niyan, si Apostle Paul. Magalit kayo kay Paul kung gusto niyo. Hindi sa akin. I am just teaching you the Word of God. Galatians 1, 8, and 9. Twice, binanggit ni Apostle Paul, anathema. Let him be accursed. Why? The gospel is very important. Can you say amen? Now, ang ibig sabihin ba niyan, Bishop, wala nang gagawin? Hindi. Ang ibig sabihin ito, mayroon kang gagawin at marami kang gagawin, hindi para maligtas, dahil ikaw ay iniligtas na ng Panginoon. Amen! Ang iyong mga gawa, mga kapatid, ay bunga ng iyong kaligtasan at hindi ugat ng iyong kaligtasan. Pag mali ang gospel, yung mga gawa mo nagiging ugat. Kaya ang mayroon ka, bungang araw. Kasi mali yung ugat eh. Pag tama ang iyong ugat, ang ugat mo ay ang biyaya ng Diyos, ang iyong mga gawa ay magiging bunga ng iyong kaligtasan. Hindi ka nagbibigay para maligtas. Hindi ka nagsisimba para maligtas. Hindi ka nagbabasa ng Bible para maligtas. Hindi ka nag-i-evangelize para maligtas. Now, lahat yun mahalaga. Pero hindi mo yun ginagawa para maligtas. Nagagawa mo na ngayon yun dahil ligtas ka na.